Narito na ang PTV Balita ngayon. Tiwala ang Department of Justice na posible pa rin may makonvict o mapanagot sa kaso ng mga nawawalang sabungero kahit hindi na matagpuan ng mga biktima. Ayon kay Justice Spokesperson Atty. Nico Clavano, maaari din kasing gawing basihan sa conviction ang mga posibleng larawan o video ng pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Magugunitang inilahad ng whistleblower na si alias Totoy na tinalian ng sandbag ang mga biktima at itinapon sa Taal Lake. Kaugnay nito, nakatakdang simulan ngayong araw ang pagsisid sa lawa ng Taal. Kabilang din sa iimbestigahan ng isang fish pond lease sa lawa na pagmamay-ari umano ng isa sa mga sospek. Humingi pa tayo ng update sa isasagawang search operation sa Taal Lake kaugnay ng kaso sa mga nawawalang sabungero. May ulat si Luisa Erispe live. Luisa? Joshua, inaasahan nga na ngayong araw ay magsisimula na ang gobyerno sa pagsisid dito sa Taal Lake upang hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Ang search and retrieval operations naman ay magsisimula dito sa Talisay, Batangas. Ang operasyon ay pangungunahan ng Department of Justice, katuwang ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Navy. Ang operasyon ngayon ay initial technical dive pa lamang at layo nitong matukoy kung saan talaga itinapon umano ang mga sabungero na batay kay alias Totoy na isa sa mga sospek ay itinali pa nga sa mga sandbags. Aalamin din ng mga otoridad gaano ba talaga kalalim itong lawa dahil base sa inisyal na impormasyon ay nasa 172 meters o 5 hanggang 6 na palapag na building ang lalim. Sa Talisay Fishport, maagang nakaposisyon ang mga gagamitin ng PCG para sa operasyon. May mga nakita na rin tayong mga rubber boats, vest at iba pa. Inaasahang alas 10 ng umaga magsisimula ang briefing at pagsisid ng mga divers ng Coast Guard at Philippine Navy. Joshua, nandito nga ako ngayon sa Talisay Fishport kung saan may mga nakita na tayong mga gamit ng Coast Guard na inaasahang gagamitin para nga dun sa search and retrieval operations ngayong araw. Base naman sa unang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang ground zero na hahanapan nila o magiging pagsisimulan ng operasyon ay yung fish pond lease na ng isa sa mga suspect. At aalamin nga natin kung nandito ba yan sa Talisay, Batangas. Sa ngayon, yung lagay ng panahon dito, Joshua, hindi naman maulan pero bahagyang may mga ulap at may paambon-ambon pero nananatili pa rin maganda yung panahon. Malakas lang yung hangin at aalamin nga natin kung safe ba para ngayong araw ay masimulan na yung pagsisid dito sa Taal Lake at hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Joshua. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala sa ating lagay ng panahon, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area sa bahagi ng extreme northern Luzon. Huling namataan ng LPA sa layong 540 kilometers silagang-silangan ng Itbayat, Batanes. Bagamat wala pang direktang epekto, asahan pa rin ang pag-uulan sa Metro Manila, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at malaking bahagi ng bansa bunsod ng habagat. Mataas din ang diyansa ng kalat-kalat na pag-uulan sa Pampanga, Bulacan, Batangas, Rizal at Laguna dahil sa localized thunderstorm. Patuloy naman ang panawagan ng Pag-asa sa publiko na maging alerto sa mga lugar kung saan malakas ang buhos ng ulan dahil posible ito maging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.